Pangatlong kliyente. Ang problema ay sisilipin ng mata. Ano yun? May ano? Nagkaroon ng history to, nagkasakit na rin to. Mukhang blood parasite din. Oh shit! So, Blood pero parasite. magaling na. Tao po! Blood, meron yung pang ano. Ayun! Bypass. Hi, good morning. Hi! Magandang Ayan, si Ma'am umaga po. Ruth. Kasama ko, Sir Melvin. Ay, ganun po ba? Salamat po. Up, bear dyan. Ayan. Mabait. Ayun. Tawagin mo lang pangalan niya. Bruno! Sige. Yung mata niya na, yung part na kamo yung nagiging cloudy. Opo. Wait! Wait! Oo. Ano lang pagbagong tao habang tumatagal siya. Babalik. Ayan. So, Yung nanay dito, yung si Doc din. Kaso ko lang nahuli na ako. Parang na-stress siya. Nahanap ako. Tapos ngayon, yung sinabi ko pa yun, wala na, huli na kami doon. yung dati nagka-dengue, nagka-ehrlichia, tapos Oh. nagka-CDV, canine distemper virus. Yung isa. Gumaling siya sa CDV, nadali naman sa ehrlichia. Nag-bleed yung ilong, nag-bleed na yung tiyan. Oo. Tapos ito na, Anak. sumunod naman. Nagtae ng dugo, nagsuka din. Tinignan natin, ehrlichia. Yan na siya ngayon. Chinek ko yung mata niya, parang nagkakaroon ng film. Medyo cloudy siya, pero hindi naman siya yung grabe na alarming. Talagang grabe ang buta niya pag sa umaga. Pagkatapos sila maglaro, ayan na, nagbubuta na siya sa umaga. Okay, madaming factor eh. Sabi ko nga, baka minsan yung shampoo. Pag allergic siya dun sa shampoo, pag pinaliguan, minsan siyempre ang gagawin ng mata is magsisikret yan ng luha para ma-flush out yung dumi. Kung ano man yung mga contaminants na pumapasok, pollen, alikabok, pwede rin yung pagkain. Minsan pag nag-allergy siya, pag naabutan mo ng kung ano-ano like tinapay or ano, pwedeng nagkukos ng irritation dun sa mata.